hinihikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga Pilipino na gamiting pagkakataon ang undas para alalahanin ang mga yumaong mahal sa buhay at mapagbuti ang buhay espiritual. Samantala, inaasahan namang bibisita ang pamilya Marcos sa puntod ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani ngayong araw. Si Kenneth Pasyente sa detalye live. Kenneth? Audrey, inaasahan ang pagdalaw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa puntod ng kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Kasabay niyan, may mensahe ang Pangulo sa publiko ngayong undas. Alas 9 ng umaga inaasahang darating si Pangulong Marcos Jr. sa libingan ng mga bayani para dalawin ang puntod ng kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. 2016 nang ilibing sa himlayan ng mga bayani ang dating Pangulo. Inaasahang dadalaw din sa puntod niya ang iba pang miyembro ng pamilya Marcos kabilang na ang dating unang ginang na si Imelda Marcos, Senator Amy Marcos, Irene Marcos at ang First Family. Isang misa ang inaasahang idadaos ng pamilya. Nagpahatid naman ng pakikiisa ang Pangulo sa paggunita ng undas. Sinabi ng Pangulo na panahon nito para alalahanin ng mga namayapa na nagbukas ng daan para sa tinatamasang kasaganaan sa kasalukuyang panahon. Dagdag pa niya, pagkakataon din ito para sa pagpapabuti ng espiritual na buhay hindi lang sa Diyos kundi para sa isa't isa. Paalala rin daw ito na magsikap sa makabuluhang pamumuhay gaya ng mga santo na may pambihirang habag, kabutihan at pagpapakumbaba. Hinimok din niya ang publiko na ilaan ang paggunita ng undas kasama ang pamilya at bisitahin ng mga namayapang kaanak para mag-alay ng dasal at magpasalamat sa kanilang iniwang marka. Umaasa si President Marcos Jr. na ipaaalala ng undas ang mga value para sa pagkakaisa ng bansa. Kasama na rito ang pananampalataya, tibay at pag-asa. Giit pa niya, dapat mangibabaw ang pagmamahal at habag, gayon din ang kabutihan para sa isa't isa, gaya ng ginawa ng mga santo at mga namayapa. Mula sa inyo ang pagmamahal ninyo at sa aking ama at sa pag-alala sa aking ama. Maraming salamat sa inyong lahat. Alam niyo, pagka meron tayong patay, nakalagay dyan, RIP, rest in peace. Siyempre, yan din ang ninanais natin para sa aking ama. Ngunit hindi sapat na sasabihin lang natin rest in peace. Para mag-rest in peace ang aking ama, kailangan ipagpatuloy natin ang trabahong sinimulan niya, ipagpatuloy natin ang pagpaganda ng Pilipinas at ang pagmamahal sa Pilipino.